tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Kailangan mag-isip ako ng paraan. Hindi habang buhay ang ganito lang ko. Bakit hindi ko agad naisip? Tama. Lintik lang walang ganti. Tama. Magpapakitang gilas ako sa inchik na yon. At pag nakuha ko ang loob niya, ay saka ko gagawin ang plano ko. Ano ba naman yung ibigay kong libre ang serbisyo ko? Kapalit ng pagtitiwala sa akin ng inchik na yon. Nang sa ganon, ay madali kong makuha ang kanyang kalooban. Uuwi rin ako ng maraming pera kung gagawin ko yan. Magpapadala yung papagawa ng building nito para matapos na, ha? Bilisan mo, trabaho! Huwag kayo bagal-bagal, ha? Ikaw lamang marunong manalansi. Magpapagal-bagal kayo. Ako rin. Kayo, tagal ko, trabaho. Danganin lamang na ikaw ang head engineer ng construction permit at taga-pirma lang ang gagawin. Ipapahuli kita sa mga pulis na hindi mo malalaman na ako ang may kagagawan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga materyales na hindi talaga masagusali. At pag gumuho ang gusali, ikaw ang sisisihin. At malamang ay ma-expose pa ang kawalang hiyaan mo. Unti-unti kong nakukuha ang loob ng inchik na yon. Ilang panahon lang na makakaalis din ako sa lugar na ito. Kumusta na kaya si Lita? Bakit naalala ko siya? Hindi ko siya dapat naalala dahil hindi ko naman siya mahal. Pero bakit siyang laman ng isipan ko? Sam! Ang inchik. Kahit paano ay nakuha ko ng loob dahil sa wakas ay nagtitiwala na siya sa akin. At kung nagawa ko, nalansin ng inchik ka. Lalansin din kita por ng ginawa mong panuloko sa akin. Kamusta na? Paano yung komisyon ko sa'yo? Anong komisyon na sinasabi mo? Hindi pa nga naibibigay sa akin eh. Ano, hindi pa na ibibigay? Hindi pa bigyan, Mr. Salco, sahod mo? Hindi pa. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo sa akin, inchik ka. Lintik lang walang ganti. Ikaw sinungaling sa akin, ha? Baka ako utak mo, ha? Baka nakalimutan mo kung sino ako dito. Bakit bigla kang tahimik, ha? Ano ka ba naman? Ngayon ba'y wala ka pa rin tiwala sa akin? Ang tagal ko na dito, ha? Wag mo ako uto-uto, ha? Basta bigay mo na sa akin aking komisyon. Tapos! Hindi pa nga ibinibigay ni Mr. Sarko. Ano ka ba naman? Ano bang silbi ng pagiging engineer ko kung hindi kita malalansing inchik ka? Sige. Kung hindi ka lang magaling construction talaga, hindi kita pagkakatiwalaan, eh. Lita, tinawagan ka na ba ng anak ko? Hindi pa nga ho eh. Ay nako, ano ba naman yung anak kong yun? Hindi ka man lang niya nabibideo call. Samantalang nakailang tawag na siya sa akin. Kumusta na raw ho siya? Kumusta ho ba ho? Ay nako, nagmamadali siya kaya siguro hindi kanya nabanggit sa akin. Ganun ho ba? Nakalimutan na yata ako ng anak ninyo. Ay, ewan ko ba sa lalaking yun.
Hindi naman siya dating ganun. Malambing yun eh. Siguro, abala lang kaya nagmamadali. Ano ba naman yung kumustahin lang ako? O kaya'y tawagan ako o i-message niya ako o i-video call ako. Huwag kang mag-alala. At pag tumawag uli, babanggitin kita sa kanya. May tao po. Pagbuksan mo at baka si Jan yan. Niyaya ko kasing dito naman ang halian para makapagsalo-salo tayong tatlo. Alam mo, napapawi ko ang pangungulila ko sa anak ko kung nandito kayong mga kaibigan niya. O sige na, pagbuksan mo na siya. Opo. Magandang umaga po sa inyo. Jan, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Salamat. Lita, si Jan ba yan? Opo. Aling Miling, narito na po ako. Siya nga pala. Tumawag na ba sa inyo si Sam? Sa akin, hindi pa siya tumatawag. Pero kay Aling Miling, ilang beses na daw siyang tumawag eh. Kung ganun, kailangan ko ng kumilos. Ha? Anong ibig mong sabihin dyan? Ibigay mo sa akin ang cellphone number niya. At ako na mismo ang tatawag sa kanya. Ay nako, kagabi pa sa tinatawagan pero laging busy ang number niya. Ako, busy na naman. Ito pa kayo yung number na yan. Baka nagpalit yan ng numero niya. Pero kung nagpalit na, sana, siya nang kukontak sa amin pero hindi. Ang sabi ni Aling Miling, nakatawag na naman daw siya, pero bakit kung ako ang tumatawag sa kanya, laging busy? Hindi kaya tinatago lamang ni Aling Miling ang bagong number ni Sam? Hindi kaya? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, nawiwili ka na yata dito, Sam. Bakit mo nasabi yan? Napromote ka kasi. Bigla kaya't pati trabaho mo ay gumaan. Nakita kasi ng incheck na yon ang kagalingan ko sa construction. Kaya sa akin ipinagkakatiwala ang trabaho ng isang engineer. Malaki nga naman ang naibibigay ko dito eh. Libre ang serbisyo ng isang engineer. Pero ang sahod ay sahod ng trabahador. Kaya, Sinunod ko ang payo mo sa akin na lansin ang incheck na ito. Total, sa akin direktang nakikipag-usap ang mga may-ari ng bahay at building na ginagawa namin. Kaya nasasabi ko ang presyo na dapat kong ipresyo. dapat lang. Dahil kung hindi mo yung gagawin, kawawang kawawa ka. Kahit man lang sa pamamagitan mo makaganti ka. At yun ang tinatanaw kong malaking utang na loob sa'yo. Niloko ka. Nilinlang ka. Oo, nilinlang nila ako. Lilinlangin ko rin sila. Dahil lang oras at sahod ay binibigay sa akin. Mababang di hamak kaysa tinatanggap kong sahod sa kumpanyang pinaglilingkuran ko dati.
Paanong hindi mo siya makokontak? Nagpalit na ng numero. Oh? Pambihira naman ng Sam na yun, oh. Nagpalit na pala ng SIM card. Hindi man lang niya sinasabi sa akin o tinawagan man lang ako. Teka, dito ka lang. Kukunin ko yung bago niyang numero. Matagal na mula nang umalis dito si Sam, pero wala man lang siyang tawag sa akin kahit isa. Kung alam mo lang, Lita, na sinasadya talaga ng kaibigan ko na lumayo sa'yo. Jan, talaga bang mahal mo ako? Walang pagdududa. Paano kung yayayain na kitang pakasal ngayon? Pakakasalan mo ba ako? Hindi na tayo bumabata kasi. Palagay ko dapat na tayong lumagay sa tahimik. Lita? Alam mo, sa mga panahong pinaramdam mo sa akin ang iyong pag-ibig, napagtanto ko na ibang-iba sa iyo si Sam. Ang totoo, hindi ko kailanman naramdaman kay Sam ang pagpapahalagay na tulad ng pagpapahalaga mo sa akin ngayon. Kung talagang mahal mo ako, bakit hindi pa tayo pakasal? Sigurado ka? Oo naman. Ikaw yatang hindi sigurado Sige. Gusto kong pag-usapan na natin ang ating kasal bago pa magbago ang isip mo. Tangi! Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang... Oh, bakit? Balita ko, nakarami ka project. Siyempre naman. Ano pa nga bang silbi ng pagiging engineer ko kung hindi ko pagkikinabangan? Kaya lang, hiday-hiday lang, baka ikaw rin ang babalikat. Hindi. Tansya ko ang bawat galaw ko. Isipin mo dahil hindi basta-bastang grupo ang triad. Hindi naman ako magpapahuli sa kanila Nagpapaalala lamang ako sa'yo dahil medyo sumusobra ka na yata. Babawi lamang ako pag nakaipon na ako ng malaking halaga. Aalis din ako dito. Paano ka makakalis dito? Alam mong bantay sarado ang bawat dadaanan natin. Kontraktor ako ni Inchik, hindi ba? O di makakalabas ako anumang oras na gugustuhin ko. Kung sasabihin kong mayroon akong natanggap na bagong proyekto. Nakaipon na ako. Kahit papano hindi na ako mapapahiya kung uuwi ako. Hindi man natapad ang una kong plano na mag-abroad. Kahit papano ay nagkapera ako. Uuwi na ako at iyayayain ko ng pakasalan si Lita. Bakit kasi kailangan pa akong lumayo bago ko mapagtanto na mahal ko pala si Lita. Magkukunwari ako kay Mr. Cheng na may tanggap akong proyekto nang sa ganun ay papayagan akong makalabas ng lungga. Lungga ng sindikato. Ano? Ikaw lolowas Manila? O bakit? May panibago tayong proyekto. Meron ka pala bago tanggap proyekto. Bakit hindi mo sabi sa akin, Ito na nga, sinasabi ko na sa'yo. Baka kung ano na yan, ako paalala sa'yo, hindi ka makakatagpo.
Hindi ka makakapagtago, ate, organisasyon. Ano ka ba naman? Bakit ko pa lilisanin ng organisasyon na ito? Dito ako kumikita ng malaki. Okay, pero kailangan ako sama. Ano? Ikaw aking pasama, kapatas, ha? Wala ka ba talagang tiwala sa akin hanggang ngayon? Okay, kung sadyang wala ka pa rin tiwala sa akin, sige. Pasamahan mo ako kay Kapatas. Mabuti naman siguro para may alalay ako. Bakit sakala mo ba? Hindi ko kayang iligaw ang Kapatas na sinasabi mo. Nasa Pinas pa tayo. Binabati ko kayong dalawa. Diyan, Lita. Salamat po. Talaga ho bang walang hard feeling sa inyo, ha? Tatang, manugang tubi ninyo ang pinakasalan ko. Anak ko ang nagkulang. Sa loob ng maraming buwan, hindi man lang nagparamdam kay Lita. Abay, dapat lang naman na magpatuloy ang buhay ni Lita. Naiintindihan ko kayong dalawa ni Lita dyan. Salamat ho. Naku, talaga palang pinamabantayan ako sa driver na to. Magkano kaya ang isinuhon nila sa Kapatas na ito? Teka, kailangan makaisip ako ng magandang paraan kung paano ko matatakbuhan ang Kapatas na ito. Tama. Iayayain ko siya sa isang kilalang fast food sa mall na ito. Kunwari pupunta ako sa banyo para siya ang pipila. At habang nasa pila siya, magmamadali akong lalabas at sasakyan ng taxi papuntang pier. Kumpare, alam mo, kanina pa kita napapansin. Parang hindi ka mapakali. Oo nga Hindi ko nga rin naiintindihan itong nararamdaman ko. Abay, para akong nervyos. Ha? Tignan mo Tignan mo itong mga kamay ko, nalalamig. Hindi ko maintindihan. Hindi kaya may sakit ka? Wala naman akong alam na sakit ko. Basta nararamdaman ko lang na para akong ninenervyos. Ang mabuti siguro magpa-check up ka sa doktor. Baka kung ano na yan. Para malaman mo kung anong sakit mo. Sige, siguro kumpare, nga. magpa-check up ka. Oo, magpapacheck up nga ako. Sige. Ayun na si Kapatas. Nakapila na siya para sa pagkain namin. Madali lang namang utuin ito Sinesnisan ko lang nagkakain kami. Tinuro ka agad ang fast food na to. Gutom na siguro to. Palibhasa. Sukat na sukat ang pagkain sa loob na ito. At nawala sa isip niya na kailangang bantayan ako. Ayun, nakatalikod na sa akin. Sasamantalahin ko ng pagkakataon na ito. Nag-iisa
Matatakasan kaya ni Sam ang mga miyembro ng sindikato? Mga giliw naming tagapakinig. Sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, John Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.